Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito po sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakaantabay na ngayon sa kanilang mga radyo at nakaabang na rin sa kanilang Facebook sapagkat tayo po ay live sa Facebook. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat at purihin at pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sapagkat ito na naman ho, isang panibagong umaga sa buhay natin, isang panibagong araw na atin pong magagamit para paglingkuran ang Panginoong Diyos at magamit po ng tama ang ating buhay. So ngayon pong umaga, simulan ho natin ang ating umaga, ang ating araw para basahin at pag-aralan ang mga aral ng Diyos na siyang magiging gabay po natin sa buong maghapon. Para nagkakaroon ho tayo ng tamang persepsyon, magkaroon tayo ng tamang pananaw sa mga nagaganap at magaganap pa sa ating buhay sapagkat pagka tayo pong mga tao ay nagkukulang sa mga aral ng Diyos, ang laki po ng posibilidad na kakaharapin natin sa negatibong kaparaanan ang mga nangyayari sa ating buhay. Ano po? Kaya muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr., at magandang umaga din po kay Sir Lauro Rivera San Jose na ngayon po ay nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat pa po ng makikinig ngayon at manonood sa kanilang Facebook. Magandang umaga din po kay Ma'am Eva Agregado. So sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong maririnig at mapapanood sa Facebook. Ako po si Pastor Luis Bulaños from Jesus Christ to the World Mission. Diyan po sa Maharlika Highway, malapit po sa SSS. Diyan po ang aming bahay, lugar sambahan. At binabati ko rin po ng magandang umaga ang chairman ng AMNI, si Bishop Rodel Lopez, at ang Vice Chairman ng AMNI, si Bishop Jose Bergantin. Binabati ko rin po ang Founding Chairman ng Jesus Christ to the World Mission, si Bishop Roger Buenaflor, at ang Senior Pastor niyang JCWM, si Pastor David Buenaflor. At sa lahat ng EXICOM at mga kasamahan kong Board of Trustees ng AMNI at ang AMNI Pastors, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa loob ng ilang minuto, kayo po ngayon ay nakikinig sa biyaya sa pagkaaga dito po sa BBS DWLV 91.9 FM. Okay, sa umaga pong ito, tayo po ay magsisimula ng mag-aral ng mga aral ng Diyos at bago po yan, hilingin po natin ang gabay ng Panginoon. Let's pray. Aming Ama sa langit, ang puso po namin ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo dahil sa buhay na ito na muli po ninyong pinagkaloob, pinahiram sa amin sa araw na ito. Purihin ka, patnubayan po ninyo ang aming pag-aaral sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Binabati ko rin po ng magandang umaga si Pastor Pat Aguilar. Okay po, so mula po rito sa unang Pedro,
Kabanatang 4, talatang 1, ganito po ang nasusulat. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. So ang Diyos po ang magpala ng inyong puso, ng inyong pag-iisip sa pagtatanim uli ng salita ng Diyos sa ating puso ngayong umaga. Ngayong umaga ay ibabahagi ko sa inyo dahil ito ay may kaugnayan po sa Kwaresma. Nalalapit na po ang mahal na araw. Ito pong mensaheng ibabahagi ko sa inyo ay konektado, may relasyon sa pag-alaala natin sa mga hirap na dinanas ng Panginoong Jesucristo dahil nga po sa pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Mula po rito sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 1, ibabahagi ko po sa inyo ang pamagat na Christ-like mindset toward suffering. Again po, Christ-like mindset toward suffering. Ang pagiging katulad sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo patungkol po sa mga pagtitiis. Sapagkat ngayong umaga gusto ko pong i-address yun bang mga reklamo natin sa buhay na minsan sinasabi natin na araw-araw anya ng ginawa ng Diyos, puro na lang pagtitiis. Diba? Naririnig ko ang ganyang mga pananalita kung kani-kaninong tao. Sa araw-araw anya na ginawa ng Diyos, puro na lang pagtitiis. Ayan. Yan ang gusto kong i-address ngayong umaga para maliwanagan po tayo, at least mapaalalahanan tayo ng mga aral ng Diyos. Magandang umaga po kay Ma'am Susan Laurenciano Nedea. Dahil para bagang ang gusto nating palabasin, ay wala nang pagtitiis. Ano, di ba? Ganun po ang gusto nating mangyari, na dapat sa araw-araw nating buhay, kung maaari sana, ay wala na tayong pagdadaanang pagtitiis. Kaya nga nakakarinig tayo ng mga salitang bakit may pagtitiis pa sa buhay, di ba? Pero napakaliwanag po ng ating kababasa lamang na kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nagtiis sa buhay na ito. Sabi ni Apostol Pedro, kayo man ay maging handa na magtiis. Kaya nga, sabi ko ngayong umaga, ang pag-aaralan natin, Christ-like mindset toward sufferings. Ano, yung pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo sa pag-iisip kung paano natin dapat harapin ang mga tiisin sa buhay. Ngayon, ang tanong, bakit natin kailangang pagdaanan ng pagtitiis? Ang sagot po dyan sa tanong na yan, nandyan din naman sa talata. Una, dapat magkaroon tayo ng Christ-like mindset katulad ng Panginoon sa Kristo, dahil alam naman nating lahat, lalo na po sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan, alam naman natin na hindi ho gawang biro ang pinagdaanang pagtitiis ng Panginoong Kristo. Hindi dahil nagkasala siya, hindi dahil sa ano paman ang naging dahilan ng kanyang pagtitiis, kundi isa lamang ang pinag-uugatan ng kanyang pagtitiis, kundi tayo ay tubusin sa pagkakasala. Tubusin ang ating kaluluwa. Kaya siya nagtiis. O kaya nga, dinadala rin tayo ni Apostol Pedro na tayo man ay dapat maging handang magtiis. So, ibig sabihin, dapat malinaw na sa ating pag-iisip na may pagdadaanan talagang pagtitiis. Pero kung tutuusin nga, sa totoo lang, mga mahal kong mga tagapakinig, karamihan naman sa ating mga pagtitiis, kung tutuusin, mga bunga ng ating mga pagkakasala. Ang mga pagtitiis minsan ng tao, resulta ng mga maling desisyon
O samantalang ang Panginoong Kristo, nagtiis siya dahil nga sa atin. O kaya kung sasabihin ng tao na sana wala ng pagtitiis, malabo yun, mga mahal kong mga tagapakinig. Kasi nga, si Apostol Pedro mismo ay nagbibigay ng paalala, dinadala niya tayo sa pag-iisip na talagang may pagtitiis na pagdadaanan. At dahil sa ganoong kadahilanan, ang dapat nating gawin ay iayon na lang natin ang ating pag-iisip katulad ng pag-iisip ng Panginoon Kristo patungkol sa mga tiisin. Sabi baga ng Panginoon Kristo nung siya ay nananalangin sa Gethsemane, di ba? Na kalooban pa rin ng Ama ang dapat na masunod. So ibig sabihin, handa na ang kanyang sarili, ang nakaprograma na sa kanyang isipan na dapat ko itong pagdaanan na pagtitiis na ito. Kasi nga, ang pinaka-mission ng Panginoong Kristo kung bakit siya nandito ay para nga tubusin tayo sa ating mga kasalanan at ang ating kaluluwa. So sa ating ding buhay, mga mahal kong mga tagapakinig, ihanda na natin ang ating isip sa araw-araw, lalo na nga kung ang ating pagtitiis ay may kaugnayan sa ating pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi naman po kasi ibig sabihin na kung tayo sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos, wala nang pagtitiis. Tandaan natin, ang Panginoong Kristo sumunod din po sa banal na kalooban ng kanyang Ama. The same din sa atin. Pagka tayo susunod sa banal na kalooban ng Diyos, expect na ho natin na may pagtitiis. Pagka hindi natin tutularan ang pag-iisip ng Panginoon, yun talaga ang magpapabigat lalo ng ating mga buhay. 'Di ba? Kasi hindi nakaprograma sa ating isipan na itong pagtitiis na ito ay part of our Christian life. Ang pagtitiis ay bahagi ng ating pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi tayo susunod, hindi nangangahulugan na wala ring pagtitiis. Mas mabigat pa nga ang mga pagtitiis kapag hindi tayo sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos. So, mapapansin natin mga mahal kong mga tagapakinig, sa pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos, may pagtitiis. Sa pagsuway din sa banal na kalooban ng Diyos, mayroon ding pagtitiis. Anong pipiliin natin sa dalawa? Doon na tayo sa pagtitiis dahil sumusunod tayo sa banal na kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pedro, dinadala niya tayo sa pag-iisip o pag-unawa na dapat malawak ang ating pagkakaunawa na kung ang Panginoong Kristo nga ay nagtiis, sino tayo? 'Di ba? Exempted na ba tayo sa mga pagtitiis? Hindi po. Kaya ngayong umaga, kung sa mga nakikinig po ngayon sa biyaya sa pagkaaga, kung sakali man may pinagdadaanan kayong mga tiisin sa buhay, sa iba-ibang anyo, marahil ito ay tiisin sa mga pinansyal na pangangailangan, kinakapos sa pangangailangan, marahil tiisin dahil may sakit o may karamdaman, marahil tiisin dahil bumagsak ang negosyo, tiisin dahil may mabibigat na problema. Pagka ganyan ho ang ating kalagayan ngayon sa buhay, wag ho tayong makaramdam ng pagtampo o kaya paghinanakit o kaya sisihin man kaya ang Diyos dahil pinagdadaanan ang pagtitiis na yan. Tandaan ho natin, mga mahal kong mga tagapakinig, ang Panginoong Kristo man ay nagtiis. Kaya ang ating pinag-aaralan ngayon, Christ-like mindset towards sufferings. So una nating dapat maintindihan, magkaroon tayo ng katulad ng pag-iisip ng Panginoong Kristo sa pagharap sa mga tiisin. So ibig sabihin, nakaprograma na. Kaya nga po sa malalim na Tagalog, ang pagkakagamit ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. The word magsandata,
yung salitang arm yourselves likewise with that same mind. Ang ibig sabihin niyan, talagang i-anticipate mo na talagang araw-araw dahil sumusunod tayo sa banal na kalooban ng Diyos, talagang may pagtitiis. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Kaya uulitin ko, anuman ang mga tiisin po natin ngayon sa buhay, harapin natin yan ng may kapakumbabaan at pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Huwag nating labanan. Kasi nga, yung pagtitiis na yan, lalo na nga kung yung pagtitiis natin ay ayon sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. So, ang dapat natin gawin, isubmit ang ating mga kalooban sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi po, bibigat ho lalo ang ating pakiramdam, ang ating pag-iisip, at malalagay tayo sa alanganin na sasabihin natin, bakit mo pinapahintulit ito, Panginoon? Dapat hindi mo ito pinangyayari sa buhay ko. Kaya dumarating tuloy sa punto na ang tao ay sinisisi ang Diyos, na para bagang may karapatan tayong sisihin ng Diyos. Wala po tayong karapatan na sisihin ng Diyos. Kaya nga, para mailayo tayo sa ganoong kasalanan at para tayo ay mailayo sa ganoong mga pananalita, itong pinag-aaralan natin, tularan ho natin, magkaroon tayo ng Christ-like mindset, toward suffering. Pagka nangyari yan, tatanggapin natin ng maluwag sa ating kalooban yung pagtitiis na ating pagdadaanan. Halimbawa, sa mga Kristiyano na sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos, di ba, nakakaranas tayo ng pag-uusig, ng pang-iinsulto, ng panunuya, ng pambabastos mula sa mga taong walang tamang kaugnayan sa Diyos. Pagka hindi ganoon ang ating pag-iisip sa pagsunod sa Panginoon, hindi na tayo susunod kasi ayaw nating tuyain. Diba? Pagka hindi nakaprograma sa ating pag-iisip na kailangan ko pala talaga itong pagdaanan, so kukontrahin mo yun. Lalabas ka doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, sabi niya, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. So, ibig sabihin nito, mga mahal kong mga tagapakinig, pagka inihanda na natin katulad ng Panginoon sa Kristo ang ating pag-iisip kung paano harapin ang mga pagtitiis, hindi natin kukontrahin ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, kung hindi sinunod ng Panginoon sa Kristo ang banal na kalooban ng kanyang Ama, wala sanang Semana Santa. Wala sanang magaganap na pag-ala-ala sa mahal na araw kasi nga hindi niya ginawa. Ginawa nga niya. Ibig sabihin, kahit alam ng Panginoong Jesucristo ang pagdadaanan niya, detalyadong pagdadaanan niya na mga pagtitiis, pero hinarap niya pa rin. Kaya sa buhay din natin, mga mahal kong mga tagapakinig, huwag nating takasan ang mga pagtitiis. Huwag natin itong labanan. Sadyang yan ay bahagi ng ating pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Pinagdidiinan ko ito para magkaroon tayo ng tamang pundasyon ng ating pagsunod. Kasi kung kaya ka lang susunod sa Panginoong Diyos kasi ang akala mo ay puro na lang pagpapala, paano kung dumating nga yung mga sa buhay mo, yung mga tiisin sa buhay, wala kang tamang pananaw. Kaya nga dito sa sulat ni Apostol Pedro ay dinadala tayo sa pagkaunawa na magkaroon tayo ng Christ-like mindset towards sufferings. Kasi pagka ganoon ang nangyari, magiging maluwag sa ating kalooban, nakaprograma sa ating isipan na okay lang kung pagdadaanan ko ito, basta sumusunod ako sa kalooban ng Panginoong Diyos. Naalala ko nga rin po sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin, sa Filipos Kabanatang 3, talatang 10, 11 hanggang 12, na ang sabi ni Apostol Pablo,
gusto niyang lalo pang makilala ang Panginoon at makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad ng kanyang kamatayan. Imagine, ganun po katindi si San Pablo na gusto niya daw maranasan din ang mga pagtitiis ng Panginoon sa Kristo at maging katulad ng kanyang kamatayan. At nangyari talaga yun sa buhay ni San Pablo. Sa atin din naman po, sana ganun din mayroon din tayong ganoong pag-iisip na sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may pagdadaan ng pagtitiis. Kaya po, magkaroon tayo ng Christ-like mindset towards suffering. Una, bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Okay? Ito ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, na bakit tayo kailangan magkaroon ng katulad ng pag-iisip ng Panginoon sa Kristo patungkol sa pagtitiis. Pangalawa, para tayo ay makapamuhay na sa kabanalan. Hindi tayo maaakay, hindi tayo matutokso na patuloy na mabuhay sa pagkakasala. Sabi nga po dito sa unang Pedro, Kabanatang 4, sapagkat siya yung nagbabata rin sa paghihirap o mga pagtitiis, ay nagpapatigil sa kasalanan. So, dalawa lamang ibabagi ko sa inyo. Una, bakit tayo kailangan magkaroon ng katulad ng pag-iisip ng Panginoong sa Kristo tungkol sa pagtitiis? Una, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, kung bakit tayo kailangan magkaroon ng katulad ng pag-iisip ng Panginoong sa Kristo tungkol sa pagtitiis. Pangalawa, sapagkat mailalayo tayo nito sa pagkakasala. Kasi nga, ang tendency po, mga mahal kong tagapakinig, pagka tayo ay hindi po handang magtiis, sigurado ako, ang gagawin natin ay kabaligtaran. Lalabagin natin yung kalooban ng Diyos at gagawin natin yung sarili nating pag-iisip para lamang matigil, para lamang makaiwas tayo sa pagtitiis. So, solusyonan natin ang mga bagay kahit na lalabag tayo sa disenyo ng Diyos. Ano ang disenyo ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya? Hindi ba may kahalong pagtitiis? Kaya baga maraming tao ang hindi nakakasunod sa Diyos. Kasi gusto ng maraming tao na ang pagsunod sa Diyos puro pagpapala, okay ang lahat. Hindi ganun eh. Ini-impress sa akin ng Panginoon ngayong mga oras na ito, ang nakasulat po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 9, talatang 23. Basahin po ninyo dyan sa katabi ninyong Biblia. Lucas, Kabanatang 9, 23. Ang sabi dyan, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon Kristo sa mga taong susunod sa Kanya. Pinoprograma ng Panginoon Kristo ang ating pag-iisip, katulad ng Kanyang pag-iisip, na ang pagsunod sa Kanya may paglimot sa sarili. Ibig sabihin, kahit anong pagdaanan natin, kailangan nating tanggapin yon. Lalo na nga, kung ang pagsunod natin sa Panginoon, kung ang pagtitiis natin ay pagsunod sa Panginoon. At ang sabi niya, pasanin ang krus araw-araw. Hindi literal na krus, nagagawa tayo ng krus na kahoy, krus na bakal, tapos papasanin mo dyan sa daan. Hindi ganoon, hindi yun literal. Ang krus na tinutukoy dito ay yung mga pagtitiis na pwede nating pagdaanan at maranasan at maramdaman dahil sumusunod tayo sa Kanyang banal na kalooban. Kasi may mga pagtitiis nga po ang tao na kabaligtaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, may mga pagtitiis ang tao dahil nakagawa siya ng kasalanan, halimbawa, nakulong o nademanda o kaya nagnakaw o anumang kasamaan o kasalanang ginawa. Dahil doon, magtitiis ang tao. Ang tanong, bakit siya magtitiis?
gumawa kasi ng kasalanan, gumawa ng paglabag sa banal na kalooban ng Diyos. Samantalang, itong ating pinag-aaralan, pagtitiis dahil sumusunod tayo sa banal na kalooban ng Diyos. Ang laki ng pagkakaiba. Ano po? So, ang ibig kong sabihin, mga mahal kong mga tagapakinig, bago ako magtapos, piliin na natin ang magtiis dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. O, kakampi pa natin ngayon ang Diyos na di bali na tayo nagtitiis, alang-alang sa Kanya, sa atin ang pabor ng Panginoong Diyos. Kasi hanggat hindi tayo handang magtiis, kailanman hindi tayo magiging tunay na mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Hanggang paniniwala ka na lang. O, naniniwala akong may Diyos, naniniwala ako na ang Panginoong Kristo namatay sa krus para sa akin. Hanggang doon ka na lang. Yun ang mangyayari. Pero hindi ka kailanman magiging tunay na alagad, disipulo o tagasunod ng Panginoong Kristo kasi ayaw mong magtiis. Kung ang Panginoong Kristo nagtiis, alangan na exempted tayo doon. So mga mahal ko mga tagapakinig, hanggang dito na lamang sa kaiksian ng ating oras. Ang gusto ko lamang matanim sa ating isipan ngayon ay magkaroon tayo ng Christ-like mindset towards sufferings. Dahil yun talaga ang dapat. Pagka ganoon tayo mag-isip, masusunod natin ngayon ang kalooban ng Diyos. Pag ganoon tayo mag-isip, maluwag sa loob, maluwag sa isipan, okay lang, pagdadaanan ko ang mga sufferings na ito, alang-alang sa pagsunod ko sa kalooban ng Ama. Okay po, so sa mga nagtitiis ngayon, okay lang yan, lalo na kung nagtitiis kayo, alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Manalangin po tayo, Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito sa paalala ng iyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pag-iisip ng katulad ng Panginoon Kristo upang aming masunod ang kalooban ng Diyos at patuloy na kaming makapamuhay ng may kabanalang umiiwas sa pagkakasala. Purihin ka, pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Magandang umaga po kay Pastor Vicente Lizardo. Susunod na po ang Kakampi Network News at ito ay ihatid sa atin ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tuktok ng isang gulod na mababa ay may isang krus na luma. Dooy ipinako si Kristong dakila patungkol sa sala ng madla. Aariin kong isang yaman ang krus niyang kamahal-mahalan. Sa wakas ito'y papalitan ng isa